3 months have passed at nagsimula na ring pumasok si Pia sa isang college university. She takes culinary course. Hindi naman sa nagbago ang taste niya, but she realized everything now has changed. May asawa na siya at isa sa mga dapat niyang matutunan ay ang ipagluto man lang ang asawa. And for her improvements, natuto na siyang magluto ng adobo, nilaga at sinigang. Pia, bilisan mo! May pinagkakaguluhan sa tapat ng gate ng campus. Nagulat pa siya sa biglang pagpasok ng kaibigan niyang si Bea. Naging kaibigan niya agad ang dalaga sa first day of school pa lang dahil talaga namang napaka-friendly nito. Teka lang, natatawang saad niya nang hilain pa siya nito sa braso. Bilisan mo, baka mamaya gwapo o kaya nagkakagulo sila. Mabilis na nga niyang inayos ang mga gamit niya. Saka sila naglakad palabas ng hallway. Nagulat naman si Pia nang biglang may pumagitna sa kanila ni Bea at sabay akbay sa kanila. Xander! Sabay pa nilang saad ni Bea. Napapangiti siya nang makita na parang namula ang kaibigan niya. Well, Xander and Bea were best friend, kaya nang maging close sila, ay naging close na din siya sa lalaki. At nang malaman niya na may lihim palang gusto si Bea sa kaibigan nito, at mukha namang hindi rin ito alam na gusto ito ni Xander, dahil umamin din ng lalaki nun sa kanya, nang mahuli niya itong umiiyak. Natuwa pa nga siya nun dahil inakala nito, na sinagot na ni Bea ang nanliligaw dito. Pero hindi na siya kumibo noon. Bakit kayo nagmamadali mga girls? Huwag niyong sabihin na makikiusyoso pa kayo sa mga tao sa gate. So, totoo nga na may pinagkakaguluhan ng mga tao sa labas ng campus. Kaya naman na-curious na rin si Pia. Lalaki raw kasi, saka ang gwapo daw at mukhang mayaman. Sino kaya ang pinunta nun dito? Hindi kaya? Bumaling ito sa kanya, talagang natawa siya sa itsura nito at tila kinikilig. Hindi kaya siya na ang forever ko? Oh my, aray! Xander, ang sakit nun ah! Pinitik kasi ng lalaki si Bea sa noo. Tumigil ka Bea, nananaginip ka lang, kaya gising. Napasimangot na lang si Bea habang nakangisi si Xander at muling inakbayan sila. Wala namang kaso sa kanya yon dahil alam niyang wala namang mali siya sa pag-akbay nito. Natutuwa pa rin siya sa pagkukulitan ng dalawa habang akbay siya ni Xander. Kaya naman hindi niya napansin na nasa labas na sila. Pare-pareho pa silang natigilan ng may tumikim sa harapan nila. Pagbaling niya ay gano'n na lang ang gulat niya. Patrick? Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa nakaakbay na kamay ni Xander. Kilala mo ba siya, Pia? Ang sama kasing makatingin, parang mananakit. Gusto niya sanang matawa sa ibinulong ni Xander. Pero napako ang paningin niya kay Patrick na salubong na talagang mga kilay. Habang nakatingin sa kanila. Sa kanya lang napansin na nakaakbay pala si Xander sa kanya. Kaya mabilis na tinanggal niya yon. Anong ginagawa mo rito, Patrick? Alam naman ng mga kaibigan niya na kasal na sila. Sadyang nagulat lang siya. Kilala mo siya, Pia? Lumipat pa sa tabi niya si Bea. Oo. Hello, I'm her husband, Patrick. Halatang nagulat ang mga kasama. Pero mas nagtaka siya nang seryoso lang ang mukha ni Patrick ng sandaling yon. What? Pia? Hindi mo naman sinabi na ang gwapo. Natawa na lang si Pia nang lumapit din si Xander sa tabi ni Bea at tinakpan nito ang bibig ng dalaga. Ako nga pala si Xander. Itong madaldal na to si Bea. Sige, mauna na kami. Pia, Patrick. Napasunod na lang siya ng tingin sa dalawa na ngayon ay nagkukulitan pa. Love? Napabaling siya kay Patrick at nakita na naman niya ang pagkaseryoso nito. Let's go. Akala niya ay maglalakad na to pauna pero nagulat siya nang kunin nito ang kamay niya at magkahawak kamay silang naglakad. Kahit na naiilang siya sa mga estudyante na nakakakita, ay talaga namang hindi maitago ni Pia ang kilig. Hanggang sa sumakay na sila ng kotse.
Bakit nga pala pumunta ka sa campus? Naninibago talaga siya sa pananahimik nito. Gusto ko lang sunduin ang asawa ko. Gusto man niyang kiligin ay hindi niya naman magawa dahil napansin niya na seryoso pa rin ito habang nagda-drive, kaya naman hindi niya maiwasang mag-alala sa asawa. Are you okay, Patrick? Napagod ka ba? Dapat dumiretso ka na lang sa bahay. Umiling ito pero seryoso pa rin. Kaya naman talagang nagtaka na siya sa lalaki. I'm fine, don't mind me. Sigurado ka ba? Hindi kasi ako sanay na ganyan ka. Malungkot niyang saad. Para namang napansin niyo ng asawa kaya naman napabaling ito sandali sa kanya. At nakita niya kung paano biglang parang natauhan na itinabi nito sa gilid ang sasakyan nila. Saka hinawakan ng mukha niya. I'm sorry, I'm just... Bakit ba kasi nakaakbay sa'yo ang lalaking yon? Nagtaka naman si Pia sa tanong nito. Sa kanya naman naisip ang mga kaibigan si Sander. Iyon ba? It's normal for me, especially sa Paris. Men there are always kissing or hugging their friend. Normal kasi yun. Bigla niya tuloy na-realize na dito pala sa Pilipinas ay hindi normal ang mga ganong gesture. What? They kiss and hug? Nakita niya ang pagdiimbagang nito kaya naman nalilito na siya. May mali ba sa sinabi niya? Tell me, even your boyfriends kiss you or even hug you? Yes, Paris was a romantic place, kaya romantic din ang mga tao. Nakangiti niyang saad. Nagulat siya nang biglang hampasin nito ang manibela at mahinang paulit-ulit na nagsalita. Teka Patrick, may problema ba? May nagawa ba ako? Nawala na ang mga ngiti niya talagang ngayon, hindi na siya naniniwalang wala lang ang inaakto ni Patrick. Bakit normal na normal lang sa'yo ang lahat? Naguluhan naman si Pia. Ha? Normal naman kasi yun sa Paris. Kumunot ang noo nito saka tinanggal ang seatbelt at binalingan siya. Napalunok siya nang mataman siyang tignan nito. Kumunot ang noo nito saka tinanggal ang seatbelt at binalingan siya. Napalunok siya nang mataman siyang titigan nito. But for me, Pia, it's not normal. It never was. Lalo na ikaw ang niyakap at ang hinalikan. Gusto ko, ako lang ang gumagawa nun. Gusto ko, ako lang, Pia. Kainis. I sound possessive. Mahina lang yon pero kahit hindi maintindihan, ang pinagkakagano ni Patrick, ay napapangiti si Pia. Alam niya ang sama niya dahil nakikita na niya na problemado ang asawa ay nakukuha niya pang kiligin sa mga sinasabi nito. Ano bang problema? Para siyang timang na paulit-ulit ang tanong niya. Ikinulong ni Patrick ang mukha niya sa mga palad nito, saka siya matamang tinitigan. Alam ko mababaw lang, pero naiinis ako sa lalaking kasama mo kanina. That man, he was like hugging you at gusto ko talaga siyang suntukin kanina. Nagulat siya at parang hindi makapaniwala sa sinabi ni Patrick. What? Xander and I were just friend. Alam ko, but I'm jealous. Napanganga siya sa sinabi ni Patrick. Lumayo ito na parang nahihiya at sumandal sa upuan nito at hinagod ang buhok. Alam ko ang babaw lang, Pia. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi magselos. Lalo na nang makita ko na mas bagay kayo ng lalaking yon. He was young like you. At naisip ko na baka nga pareho lang din kayo ng hilig sa buhay. Pero ako, what about me? Minsan nga nahihiwagaan ako sa mga gusto at hilig mo. Kaya kanina, seeing you smiling with him, nasaktan ako. Hindi makapaniwala si Pia. Her husband is jealous. Hindi niya inakala na ganun pala ito kung magselos. Napaka-cute nito. Kaya naman nagtanggal na rin siya ng seatbelt, saka hinarap ang asawa. Kinuha niya ang kamay nito. Patrick, wala kang dapat ikaselos because you're my husband at alam ko na ikaw lang ang lalaking pwede kong papasukin sa puso ko. Because you made me feel protected. Oo, siguro normal yung pakiramdam ko para sa iba when they hug or kiss me.
Pero kapag ikaw ang gumagawa, pakiramdam ko espesyal ako na palagi akong ligtas basta ikaw ang kayakap ko. Pakiramdam ko nasa tamang tao ako. Nakita niya kung paano natigilan si Patrick, saka parang natulala sa mga sinabi niya. Kaya naman napangiti siya sa asawa. But in just a second, hinawakan ni Patrick ang batok niya kasabay ng paglapat ng labi niya. Walang pag-aalinlangan na tinugon niya ang halik ng kanyang mapagmahal na asawa. Hindi man niya aminin pero nagpapasalamat siya dahil dumating si Patrick sa buhay niya. Sobrang mapagmahal ni Patrick at kita niya na ginagawa nito ang lahat, mapasaya lamang siya. Biglang napabangon si Pia nang maramdaman na parang may nagwawala sa bituka niya at gustong lumabas kaya mabilis siyang napatakbo sa CR. Nagising naman si Patrick sa biglang pagbangon ng asawa. "Pia, are you okay?" Tawag niya rito. Pero nang marinig ang pagsusuka ng asawa, ay napabalikwa siya ng bangon at tinakbo ang banyo. "Hey, what happened?" Nag-aalala niyang tanong dito, lalo na nang makita na suka ito ng suka, pero wala namang lumalabas. Naalarma siya sa nangyayari sa asawa, lalo na nang mapaupo ito sa tiles. Kaya naman mabilis niyang nilapitan ito at inakay patayo kahit na duwal ito ng duwal, kahit wala namang lumalabas doon. "We should go to hospital." Natataranta niyang saad pero tinaas ni Pia ang kamay at iwinagayway. Matapos itong magsuka, ay kinuha niya ang bimpo at pinunasan ng bibig nito. Saka inalalayan palabas. Pagkaupo ni Pia sa gilid ng kama, ay kumuha siya ng tubig sa personal ref na nasa gilid at inabot iyon sa asawa. Matapos nitong uminom, ay namumutla pa rin ito kaya naman hindi maalis ang pag-aalala niya. "Magbihis ka na. Dadalhin kita sa ospital, Pia." Talagang hindi siya mapakali, lalo na at unang beses nangyari na magsuka ng ganon ang asawa niya. At sa ganong kaaga pa. "Hindi na, okay na ako, Patrick. Baka sa kinain ko lang to kahapon. Nagkaroon kasi ng contest sa school, food festival, tapos libre ang pagkain. Baka nasobrahan ako sa dami ng tinikman ko." Ngumiti naman si Patrick pero hindi nabawasan niyon ang pag-aalala niya sa asawa. "But this is the first time you become like that. Baka nasamaan ka sa kinain mo. Kaya please, kailangan nating magpatingin sa doktor." Pagpipilit ni Patrick kay Pia pero umiling lamang ang asawa. "Hindi na, ano ka ba? Okay lang ako." Napapailing na lamang si Patrick. Pero hindi talaga maalis ang pag-aalala sa kanya. "I am worried, kaya magpa-check up ka na, Pia." Lumuhod pa siya sa harapan nito at hinawakan ang kamay ni Pia. Sa kanya hinalik-halika ng likod ng palad nito. Narinig niya ang pagtawa ni Pia pero hindi niya magawang ngumiti dahil naalala niya pa rin ang eksena kanina sa banyo. "Patrick, okay lang ako. Kaya sige na, huwag na tayong pumunta. Sige, ganito na lang. Kapag sumuka ulit ako, papayag na ako." Napaangat si Patrick ng tingin sa asawa. Pinakatitigan niya ito. At nang mapagtanto na hindi niya mapapayag ang asawa, ay napabuga na lamang siya ng hangin. Saka tumayo at tumabi kay Pia sa pagkakaupo. "Okay, fine. But when you don't feel okay, tell me, okay? I'm worried." Napayakap siya sa balikat ni Pia. Bahagya naman itong lumayo pero maagap siya, kaya iniyakap niya sa baywang nito ang mga braso. "Patrick!" Natatuwang saway sa kanya ni Pia. Parang bula namang naglaho ang alalahanin niya, kaya naman niyakap niya ng mahigpit si Pia, saka hinalikan nito sa pisngi. "Good morning, love." Bulong niya rito. Lumingon ito sa kanya saka ngumiti. "Good morning, Patrick." At sa gulat niya ay isang mabilis na halikang iginawad nito sa kanya. At nang dahil sa halik nito, ay talagang tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng nakita sa banyo. Dahil sa umagang yon, mas namutawi ang saya sa puso niya habang kayakap si Pia.
Every day is a great morning, especially nakasama mo ang napakaganda mong asawa. Ilang beses na napabuntong hininga si Pia habang nasa banyo. Wala si Patrick dahil may inasikaso ito sa trabaho. Samantalang siya ay mamaya pa ang pasok niya. Noong una ay ayaw siyang iwan ni Patrick dahil baka ano daw ang mangyari sa kanya. Pero pinilit niya ito dahil napansin niya na paulit-ulit ang pagtingin nito sa cellphone nito. At para bang hindi mapakali. At isa pa, may gustong malaman si Pia sa sarili. Alam niyang hindi normal ang pagduwal niya kanina dahil ilang araw niya na yung nararanasan at minsan ay nahihilo pa siya. Pasalamat na lang siya at nung mga unang beses na nagsusuka siya ay hindi nagigising si Patrick. Pero kanina nahuli siya nito at talagang kinabahan si Pia dahil ayaw niyang mag-alala ang asawa. Kaya naman sa araw na iyon ay nagtungo siya sa isang OB. Nagpasama na siya sa kaibigang si Bea. Nafe-feel ko talaga, Pia, positive yan. Oh my God, kunin mo kong ninang ha? Alam mo naman, ako gusto kong mapasama sa mga gwapo't magaganda, kaya dapat maging ninang ako. Natatawa naman siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi kita makakalimutan, ikaw pa ang unang-una sa listahan ko. Napangiti ito ng malawak. Sabay silang napalingon ng kaibigan nang bumukas ang pinto ng klinik. Nginitian sila ng OB na si Doktora Castro. Ginantihan naman niya ito ng ngiti. Saka ito maayos na umupo sa tapat nila ng kaibigan. Good morning, Mrs. Ruiz. Good morning din po, Doktora. Ganti niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Well, based sa lab test namin, it's positive, Mrs. Ruiz. Buntis ka. Nauna pang tumili ang kaibigan niya na ikinatawa nila ng doktora. Sorry po. Sige, Doktora, continue na po. Nakangiting tumango naman ito. What have I said? It's positive, Mrs. Ruiz. You are in 8 weeks pregnant. Sa mga panahong to, mararamdaman mo na ang ilang sintomas, kagaya ng sinabi mong morning sickness at pagkahilo. Minsan ay magkakaroon ka rin ng mood swings at mga bagay na gusto mo dati ay pwede mo nang ayawan sa ngayon. And one more thing, pwede ka ring maging emosyonal. Tumango-tango si Pia sa sinabi ng doktor. Kaya pala minsan ay parang may gusto siyang kainin, pero hindi naman niya alam. Reresitahan nilang kita ng mga gamot para sa vitamins mo at ni baby. Kailangan din na masusustansya ang kainin mo para sa baby. Then every month, you need a daily check-up para ma-sure natin ang health ni baby, pati na ang kalusugan mo. And much better, isama mo na ang mister mo para masabi natin ang mga don't and do sa pagbubuntis mo. Sige po, Doc. Salamat po. Tumango ang doktora saka isinulat ang reseta para sa pagbubuntis niya. Hanggang sa nakalabas na sila ng klinik, ay hindi pa rin makapaniwala si Pia sa nalaman at hindi niya maialis na sobrang saya niya. Finally, she will become a mother. Sobrang saya niya, kahit pa hindi niya alam ang magiging reaksyon ni Patrick. Alam naman niyang matatanggap din ito ng lalaki dahil magiging totoong pamilya na sila. Yes, we're going to be a happy family. Nakakatuwa naman. Paniguradong sobrang saya ni Papa Patrick niyan, abay. Madadagdagan na ang gwapo't maganda sa Pilipinas dahil sa inyong dalawa. Natawa naman si Pia sa sinabi ng kaibigan niya. Papunta sila sa mall sakay ng taxi. Dahil wala naman ang kotse niya, naiwan yon sa bahay ng abuelo. Kaya naman nagtaxi na lang sila papuntang mall ng kaibigan. Tapos na kasi nilang bilhin ng mga vitamins at parang gusto niyang maglibang. Tutal ay maaga pa naman para sa klase nila mamaya. Ang saya ko rin kasi magiging mommy na ako. Alam ko naman, tignan mo nga hindi mo wala ang ngiti mo. Pero paano na ang pag-aaral mo, itutuloy mo pa ba? Napaisip bigla si Pia. Nakarating na sila sa mall bago niya sinagot ang kaibigan. Hindi muna. Makakapaghintay naman yon. Saka tama si Lolo. Kapag may pamilya ka, dapat sila muna bago ang sarili mo. Kaya kaysa unahin ko yon,
Uunahin ko muna ang magiging baby namin ni Patrick. Nakangiting saad niya. Tumango-tango naman ang kaibigan. Sabay na silang pumasok sa loob ng mall at talagang una nilang pinuntahan ay ang mga pangbata. Natatawa nga siya dahil kahit hindi pa halata ang tiyan niya, ay parang gustong-gusto na niyang bilhin ang lahat ng pambatang gamit doon. Ilang oras din sila sa mall ng kaibigan, pero kadalasan ay nakaupo sila dahil ayaw naman niyang mapagod, lalo na at alam na niya ang kalagayan niya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Patrick kapag nalaman na buntis na si Pia? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.